Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa ating programang Discarding Wise. Layon ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang hapon, Leo. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood sa ating programa. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Bukod dyan, bumaba ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Kaya mas mabigat o mas mahal natin mabibili ang langis dahil ginagamit sa pagbili nito ay dolyar. At sa ikalawang bahagi ng ating programang Discarding Wise, pag-uusapan naman natin kung paano magtipid ngayon, lalo na tataas na naman ang singil sa kuryente. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Walang ginhawa ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo dahil inaasahang muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo. Tinatayang magtataas ang diesel ng 19 pesos and 30 centavos hanggang 22 pesos and 30 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay 14 pesos hanggang 17 pesos. Bunsod pa rin ito ng patuloy na krisis sa Middle East na nagpapahirap sa daloy ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Lalong tumitindi ang pressure sa presyo ng langis kasabay ng pagbulusok ng piso na bumagsak sa bagong record low na 59 pesos and 74 centavos kontra sa US dollar nitong Biyernes. Ito ay dahil sa pangamba ng mas matagal pang kaguluhan sa riyon at tuloy-tuloy na pagkaantala sa isa sa pinakamahalagang ruta ng pagdaigdigang supply ng langis. Now, Jonas, ano ang nagtulak sa piso para bumagsak sa bagong record low na 59 pesos and 74 centavos kada dolyar? Unang-una talaga dyan dahil nga may gera, no? Wala tayong kasiguraduhan kung kailan ito matatapos dahil mataas pa rin ang presyo ng langis dahil nga pag angkat natin at pagbili ng langis ay in dollars. Talagang lumalaki ang demand for the dollar. Tapos pag may uncertainty nga, ang nangyayari yung ibang investors nandoon sa safety ng dollar. Gusto nila humawak ng dollar pag
walang kasiguraduhan. Gusto nila muna yung dollar. Mm. Ano naman ang magiging epekto ng pagsabay ng pagtaas ng presyo ng langis at paghina ng piso sa inflation? Nako, ang bawat piso na paghina ng ating pera, ang translation lang niyan maliit, 0.04%. So hindi naman ganun kalaki yung inakyat ng piso, no? Oo. Kumbaga hindi naman umabot halos ng nagdalawang piso, no? Mga 1 piso lang. So 0.04 lang siguro kung 2.4 tayo nung February, medyo aangat lang ng konti, no? So siguro kumbaga 2.45 ganyan. Pero dahil tumaas ng malaki ang presyo ng langis, no? Hindi lang $30. Halos siguro mga $40 to $50. Sa rule of thumb, parang for every $10, ang equivalent niyan sa inflation 0.6%. So medyo malaki. So pwedeng umabot tayo between 3.6 to 4.3%. Wow, laki So, ng taas. Kaya medyo malaki. So Oo. mawawala yung 'di ba pinag-uusapan natin na makakatulong ang pagbaba ng interest rate sa ating mga negosyo, sa gobyerno, makakatipid tayo sa mga pambayad utang natin kasi liliit yung interest rate. Oo. Pero dahil dito sa nangyayari na to, mukhang nakagapos ang kamay ng ating Bangko Sentral dahil magiging data dependent sila. Kumbaga, titingnan muna nila kung ano ang mangyayari sa inflation nitong Marso bago sila isip kung kaya pa rin nila ibaba yung inflation. Yung interest rate pala. Yun. So, alin kayang mga sektor ang inaasahang pinakamalaking tatamaan nito? Nako, ang mga tatamaan talaga dyan, unang-una yung transportation, Oo. pangalawa yung mga electricity, tapos manufacturing. Diba? Kahit yung tourism, din. Kasi, syempre, nagmahal yung transportation cost, tapos pati yung kuryente. So, syempre, yun nandyan yan. Tapos, kaakibat niyan yung pagtaas ng transportation cost ng mga pagkain. Yung pag-angkat natin, kung yung mga vegetables na galing Baguio, so papunta dito, Oo. dadagdag. Oo. Yun nga, di ba, mahirap nga dito, Jonas, kasi parang double whammy ang Pilipinas. Dahil binibili nga natin yung langis gamit ang dolyar, tapos tumaas pa ang halaga nito. Sa palagay mo, anong mga hakbang ang tinitignan ng pamahalaan para patatagin ang halaga ng piso? Alam mo, nung nangyari yung unang laban, no? Nung June 12 to 24, pinabayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang merkado ang magbigay ng halaga sa ating pera. Kasi nga kumbaga parang ang tingin lang natin noon short-lived lang yung gera. No? Ngayon parang nagbabatya na mukhang tatagal ito. Kaya kailangan medyo kumbaga i-manage ng Bangko Sentral yung volatility. Basta hindi lang siya kumbaga isang dire-diretsong paakyat o dire-diretsong pababa, kailangan lang niya na ang galaw ng piso ng ating pera ay two-way street. Ibig sabihin, hindi dire-diretsong umakyat, di naman dire-diretsong bumaba. Basta may stability. And nakita natin na kahit Fedgate, magaling ang ating Bangko Sentral sa pag-manage nitong volatility. Ang kaibahan lang ay talagang nag-umpisa tayo ng taon na nasa 59 na yung peso. Kumbaga kumakatok na tayo sa 60. So, sa mga ginagawa ng gobyerno ay yung pwedeng yung nasa Kongreso ngayon na gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan ng Pangulo na i-suspend yung excise tax. Ano? Kaso, ang problema,
kailangan natin ng targeted spending doon sa mga underserved. Katulad ng sa transport at saka ng ang tawag nito, agrikultura. Kaso, pag tinanggal natin yung excise tax, mawawalan din tayo ng revenue. Oo. So, kumbaga, mamamangka tayo na kailangan natin itong revenue na ito kasi kailangan natin gumastos, magbigay ng parang subsidy. Di ba? So, nandoon ako sa kampo na siguro baka kailangan natin pabayaan muna yung excise tax para meron tayong pangtulong sa mga mahihirap sa atin na makapagbigay tayo ng mga targeted subsidies, no? Tulad sa mga jeepney driver, doon sa mga nahihirapan, lalo na doon sa agriculture sector para kumbaga magpatuloy yung kanilang paggawa, no? Para makasigurado sila na makakapag tanim sila, walang interruption, no? Saka yung pangangailangan sa bukid, no? Oo. Dahil bumaba ang halaga ng piso, ano ang magandang advice kaya sa ating mga OFWs na nagpapadala ng remittance sa bansa? Mas mainam ba na mas malaki ang ipadala nila? Bawasan o pareho lang? Ito ang ano dyan, sa mga panahon na may crisis, ang ating mga OFW, kaya tawag natin sa kanila mga bayani, ano? Oo. Nagpapadala sila ng mga mas marami kaysa doon sa normal dahil dito sa sitwasyon na ito. So kumbaga nagpapadala sila para sigurado walang problema yung kanilang mga mahal sa buhay dito sa atin sa Pilipinas. Pero dapat ang ginagawa ng ating mga OFW family, ipaigtingin yung ating emergency fund na tinatawag. Kung dati nasa 6 months lang tayo, dahil nga walang kasiguraduhan itong gera na to, baka kailangan natin mas marami tayong itagong pera. So pwede nating instead na 6 months, gawin natin 12 months. Kasi hindi natin alam, no? Nung 1 linggo, tingin natin baka matapos to, no? Pero yung nangyari, continued bombardment ng US at saka Israel, so parang hindi magkakaroon ng ceasefire. Tapos, syempre, pag nagpadala ang ating mga OFW, hindi muna agad sabay-sabay ibenta. Kung ano lang muna yung kailangan, yun muna ang kanilang pwedeng gamitin, no? So kunyari, pinadalhan sila ng normal na 300, binigyan sila ng 500 o ano lang yung talagang kailangan muna na bayaran, yun muna. Tapos itago mo muna. Oo. Tapos habang mataas ang talagang palitan. Oo, baka para kahit papaano makatulong yon, no? Lalo na ngayon. Isa yan sa mga kumbaga kailangan natin tingnan. And kailangan tingnan natin yung budget, 'di ba? Kung medyo kumbaga nung pinag-usapan natin yung paggastos, naniniwala tayo sana itong 2026 balik na tayo sa normal spending. Mukhang balik tayo survival. So para makatipid, 'di ba? So kailangan tingnan natin kung ano talaga yung pangangailangan natin. So yung kumbaga essentials lang muna at kung kayang ipagpaliban yung mga kumbaga yung gusto lang natin, 'di ba? So baka kailangan i-postpone muna natin ng konti, 1-2 buwan siguro, no? So tapos syempre dahil nga sa taas ng presyo ng kuryente na nakita natin na parang 64 centavos ang itataas sa susunod cycle. So makikita natin na dapat marunong tayo magtipid ng paggamit ng mga appliances sa bahay, di ba? So, kumbaga pag hindi kailangan patayin. Kung hindi ka naman talaga naiinitan, tiis ka muna, wag ka mag-electric fan, di ba? O mag-aircon, di ba? Yung isang tip ko nga sabi ko sa mga anak ko, pag nagcha-charge kayo ng telepono, gumamit kayo ng power bank.
para pag natapos, magka-cut off na lang kaysa nakasaksak ka sa kuryente. 'Di ba? Dire-diretso. So parang kumbaga, parang medyo magtitipid tayo sa paggamit ng mga bagay. Hindi lang tayo sa kuryente, no? Pati sa tubig, no? May mga Yan may mga announcement ang Maynilad na mga disruption na papunta na tayo ng summer. So alam natin na hindi lang ito sa kuryente, no? Pati sa tubig. So marami tayong mga kailangan gawin para kumbaga malimit natin yung mga gastos. Ayan, nako. Ayan, since napag-usapan na yung tubig, dapat nang maghanda ang mga consumer para sa mas mataas na singil sa tubig simula sa susunod na buwan matapos aprobahan ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System ang pagpapatupad ng Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA para sa ikalawang quarter ng 2026. Saklaw ng taas singil ang Manila Water at Maynilad. Ang FCDA ay mekanismong nagpapahintulot sa mga concessionaire na mabawi ang pagkalugi o maibalik ang anumang kita mula sa pagbabago ng halaga ng piso laban sa mga dayuhang pera, lalo na sa pagbabayad ng foreign denominated loans. Ayon sa MWSS, ang average na dagdag na 9 sentimo kada cubic meter para sa Maynilad customers, habang 4 sentimo naman kada cubic meter ang dagdag para sa mga Manila Water customers. Sinabi ng MWSS na ang mga adjustment ay bunga ng patuloy na pag-oscillate o pabago-bago ng halaga ng piso at ng tumataas na gastos sa pagbabayad ng foreign loans na malaking bahagi ng pondo para sa water infrastructure. Jonas, dahil sa paghina ng piso kontra sa dolyar, may posibilidad bang mas tumaas pa ang singil sa mga susunod na buwan? Nako, hanggat meron tayong tuloy-tuloy itong krisis sa Middle East, no? Talagang magbabatsa na pwede pang lalong tumaas ang mga singil sa atin, no? Lalo na nga dyan sa mga foreign currency adjustment, no? Isa yan sa mga dati na, yung mga kumbaga yan yung mga tinitingnan natin, no? Yun nga bakit kailangan ipasa sa mga consumer ang epekto ng pabago-bago sa foreign exchange? Okay. Ang kasi lahat ng mga utilities, kumbaga, tumataya sila na pagandahin yung mga tulad ng kuryente, tulad ng tubig, di ba? Sila yung naglalagak ng kapital diyan. Ngayon umuutang sila. So, para sigurado na hindi sila malugi, binigyan doon sa franchise nila na pwede nilang i-recover yung foreign currency adjustment sa ating mga consumers. Para sigurado na meron silang profitability at tuloy-tuloy ang pag-e-expand nila sa kanilang franchise, no? Makikita natin ngayon na lalo na dito sa Maynilad, no? Nakikita natin yung pag-upgrade ng kanilang system. 'Di ba? Pag-e-expand ng kanilang mga treatment plant. So, yan yung mga kumbaga kaya sila naglalagak ng pera, umuutang sila sa panlabas para makatulong, para guminhawa yung ating mga serbisyo. So, kaya nagkakaroon ng itong mga foreign currency adjustment para sigurado tuloy-tuloy yan at hindi sila kumbaga hindi magkakaroon ng mga disruption ng service. Nako, magsasummer pa naman ngayon at maraming magsiswimming. Nako. So, aling sektor o grupo kaya ang inaasahang pinakamalaking tatamaan ng taas singil? Yun, bukod nga sa mga resort siguro. Oo. Siguro, unang-una talaga yung transport and logistics kasi 100% lang ang pag-angkat natin ng langis, no? Talagang yan ang ginagamit nila. Pangalawa, number one sa aviation, kung magtataas o 'di ba, kung naalala mo nung panahon na mataas ang langis, merong fuel surcharge sa ticket. So yung iba
hindi muna magta-travel. At dahil merong gera sa Middle East, merong iba na baka hindi muna gustong mag-travel abroad, no? Dahil may mga potential travel risk lalo na sa Middle East, di ba? So isa sa mga bansa na tinamaan diyan ang UAE, maraming gustong pumunta ng Dubai, di ba? Dahil sa sa airport niya at saka doon sa mga isolated attacks ng Iran na hindi natin alam, maraming naapektuhan. Yung Tapos Jonas, yung sa tubig, yung 'di ba pagtaas singil sa tubig, ano kaya mga sektor ang maapektuhan nun? Well, yung syempre, yung tourism, yung mga hotel, 'di ba? Isa pa 'yan, 'di ba? Tapos syempre, manufacturing, tapos tayo, yung consumer Tubig, talaga, yan ang mga tatamaan talaga. Tapos yung mga retail na non-essentials, tatamaan din yan kasi magtitipid ka. Tapos construction, isa pa yan, di ba? So, yan yung mga medyo, kumbaga, tatamaan ng medyo malaki. Kasi, syempre, tataas ang materyales at saka mga financing cost, no? Yan yung mga tipong medyo tatamaan. Pero meron namang iba na, kumbaga, masasabi natin na resilient. At medyo, kumbaga, raos sila, no, sa crisis na ito, no. Number one, syempre yung healthcare tsaka education, tuloy-tuloy yan, 'di ba? Pangatlo, ang pagkain at basic consumer goods. 'Di ba? Maliligo ka pa rin, bibili ka pa rin ng sabon, 'di ba? So, yun lang makikita natin dito, magiging practical tayong mga Pilipino. Ngayon, baka kailangan natin mag-isip kung mahal yung sabon, mamimili tayo ng mas mura. Pareho rin naman yun. Kahit anong sabon ang gamitin mo, malinis ka pa rin naman. Pag naligo ka, di ba? Tapos itong mga utilities at power, sabi ko nga sa'yo, sigurado nga silang kikita. Kasi kailangan nila magpatuloy na ibigay yung mga serbisyong ganito, no? Itong yung taas singil sa tubig, malaki ba ang epekto nito sa kabuang inflation? Medyo, kumbaga, kung isasama-sama na natin 'yan, talagang, kumbaga, merong effect, no? Pero kumbaga hindi ganong kalaki compared doon sa kuryente. Malaki talaga yung kasi imported component. Dito lang naman sa foreign currency adjustment, sabi ko nga sa'yo, ang impact lang naman ng mga ganyan, hindi ganong kalaki. Kasi adjustment lang yan. So, hindi ganong kalaki. Pero, kung susumahin mo na may 64 centavos ka sa kuryente at meron kang 9 centavos sa tubig, talagang masakit, no? Kasi sabay-sabay. So, talagang kwaresma ang dating, di ba? Parang penitensya ito. Di ba? So yung adjustment nga yung sa foreign exchange, bali ipapataw rin yan sa kuryente? Merong component, pero syempre mas malaki ngayon yung meron din silang konti, pero sinasabay yan kasama na nung adjustment sa per kilowatt hour. Yung 64 centavos. Kaya yung laki, no? Na 64 centavos. Kaya medyo malaki, no? Malaking impact doon sa mga kumukonsumo na yung mga 200. So medyo tataas yun. Mabigat-bigat. Ayun, kaugnay niyan, no? Naghahanda na ang Pilipinas ng mga agarang hakbang para pigilan ang pagtaas ng singil sa kuryente. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng liquefied natural gas o LNG dahil sa lumalalang pagkaantala ng shipping sa Middle East. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na handa ang pamahalaan na magpatupad ng price regulation, posibleng sa susunod na linggo, habang pinapataas ang produksyon mula sa coal o uling-fired power plants upang mabawasan ang pag-asa sa mamahaling imported na LNG. Bumagal ng husto ang shipping sa Gulf at sa makitid na Strait of Hormuz habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Dahil dito, tumaas ang liquefied
natural gas prices sa pinakamataas simula pa noong 2022 matapos pansamantalang ihinto ng Qatar na nagbibigay ng 20% ng global supply ang produksyon. Babala ni Garin, maaaring tumaas ng hanggang 16% ang singil sa kuryente sa susunod na buwan kung walang intervention mula sa pamahalaan. Nakikipag-usap na rin ng Pilipinas sa Indonesia upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng uling. Kasabay nito, pinabibilis ng pamahalaan ang pagdugtong ng renewable energy projects at inaayos ang maintenance schedules upang mapatatag ang supply. Jonas, sapat na ba ang paggamit o pagdagdag ng mga coal-fired power plants para punan kung sakasakali ang pagbawas ng power plants na gumagamit ng liquefied natural gas? Basta tama ang ating scheduling ng pag-shutdown. May kuryente tayo, wala tayong problema dito sa Luzon. Ang kailangan lang natin makita yung doon sa Visayas at Mindanao. Yan yung mga typical summer, sila yung medyo nagkakaroon ng mga brownouts, So pero sa atin sa Luzon mukhang okay naman tayo. Kaya kailangan lang talaga dito power management at saka yung saan natin kinukuha yung ating power, at ang isa syempre yung gastos natin, yung pagkonsumo natin. So magpatay ng ilaw, 'di ba? Kung ngayon medyo malamig pa, surprisingly, medyo malamig ang hangin sa labas. So kung pwedeng magbukas ng aircon siguro mga alas 8, alas 9, 'di ba? Para makatipid ng konti. So yan ang mga kailangan natin gawin, lalo na mga sinasabi ng mga balita na baka kung magtagal ito, then sunod-sunod ang pagtaas ng kuryente. And typically, ito pa naman yung panahon na kumbaga sa konsumo ng isang typical na Pilipino, itong March hanggang mga May, dito tumataas yung kuryente nila kasi summer months eh. So ito talaga yung pinakamatindi, 'di ba? So diyan din nakikita natin ngayon na yun nga, nagsabay na yung pag-akyat ng, kumbaga naramdaman natin agad yung pagtaas ng presyo ng gasolina, 'di ba? Tapos itong sa kuryente at itong nagbabatsa sa tubig. So talagang hangga't hindi natin nakikita na may katapusan itong gera na to, talagang kumbaga lahat tayo aligaga sa sitwasyon na ito, dahil gusto natin ma-manage natin yung ating mga gastos, So hindi pag pinag-usapan natin ang bahay, pati LPG, 'di ba? Yung iba, may mga narinig ako na yung iba nagkakaroon ng kulang na supply. May pambili ka, wala ka namang mabili. Yun nga. Diba? So talagang yan yung mga dapat yung gobyerno siguraduhin na meron tayong supply. Diba? Yan yung importante. Tsaka wag tayo masyado mag-panic. Kasi dyan lalong yung iba nagho-hoard. Ang nangyayari, pag may nagho-hoard, syempre lalong tumataas yung presyo. Yung mga supermarket, gusto nila makapagbigay sila ng supply sa mga mamamayan, pero kung may nagho-hoard, walang choice, para kumbaga ang gagawin nila pataasin yung presyo para yung nagho-hoard hindi na makabili at yung iba naman. 'Di ba? Kaya ang pinakamaganda niyan, bilhin lang natin kung ano yung kailangan. 'Di ba? So yan yung mga dapat nating gawin, lalo na sa ating mga OFW families na nagbabudget. At kung kaya naman natin bilhin ng kumbaga good for two, kung dati every week kayo dahil sa pagtaas ng presyo, baka siguro kung kaya ng isang buwan, bilhin nyo yung isang buwan. Pero pag hindi kaya at kailangan mag-fit ng budget, mag-adjust tayo ng mga binibili. So kung dati isang bote ng shampoo, baka kailangan natin para ma-fit yung budget, either mag-sachet tayo o dagdagan ng tubig. Budget natin. Yan talaga, ganun talaga. Basta bumula, 'di ba? Yung mga kailangang mga tips na magagawa, lalo na pagdating sa pagluluto, 'di ba? Ng ulam.
majority sa ating mga mamamayan talagang isang beses lang nagluluto, no, sa umaga. At kung ano yung magdadagdag na lang, kung naubos na ng tanghalian at hapunan, 'di ba? O yung iba nire-recycle para hindi naman kung ano yung kinain mo sa umaga, yun din, no? 'Di ba? So pinakamagandang example diyan ang Carne Norte, 'di ba? Pwedeng naggisa ka ng Carne Norte tanghalian, torta, 'di ba? Pero ganun Diba? pa rin, So parang gumagamit kumbaga pa rin. ito yung mga 'di ba? Kailangan gumamit tayo ng mga pamamaraan na para hindi tayo gumastos ng sobra. Tulad niyan, kung naka-electric kayo, kung magluluto kayo, lutuin niyo na lahat ng isang Isang lutuan oras. na lang. Oo, isang lutuan na lang habang mainit yung electric plate. O kung gasol naman kayo o gumagamit kayo ng LPG, mas mainam na habang mainit pa yung kawali nyo, magamit nyo pa ulit, 'di ba? Para hindi kayo gagamit ng sobrang LPG. 'Di ba? So 'yun yung mga kailangan natin pag-isipan sa bahay para ma-fit natin yung budget, kasi kahit meron nagpapadala, hindi rin natin alam, no? Nakita ko ngayon na meron na tayong first batch ng 445 na OFW na i-repatriate pabalik dito sa atin. Oo. 'Di ba? So isa pa 'yan sa mga, siyempre walang kasiguraduhan. Ngayon, maaaring okay ang ating mga OFW abroad, pero kung nangangamba sila, kailangan natin na ihanda ang pamilya at ang sarili kung kailangan nila mag-repatriate. Kaya nga ang sabi ko, pinaka maganda ngayon yung i-extend yung emergency money. Kung may matitipid sa Manila o may maititipid doon sa kung saan sila, then makikita natin na mai-extend mo yung emergency fund, kasi hindi natin alam kung lalala itong gera na to at bigla silang ma-force majeure na umuwi, di ba? So, syempre tatamaan sila. So, kailangan prepared tayo. Nako. Hay, nako. Ano naman kaya ang balita natin next week, no? Talagang katulad ng sinabi ko last week, sana naman maging maganda ang balita natin, pero ganun talaga. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpay, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.